sumusunod siya sa nag-appoint sa kanya. Pero alam naman natin, hindi naman kaila sa Pilipinas na ang due process na sinasabi nitong mga to ay lagi lamang doon sa kaalyado. Pero pagkakalaban, mula kay Pangulong Duterte, nung kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy, walang due process na naganap. Talagang sabi nga nila, you cannot break the law but you can bend it. Di ba? Naintindihan ninyo? Kaya naiinis ang tao kasi, ano to? Bigla ka magsasalita ng bendalo. Tapos, ngayong mga kaalyado mo na, o yung mga dati mo ng kaalyado, biglang may due process na. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga, pag-usapan na natin ang mga maiinit na issue ngayong araw na ito. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pag-uusapan natin ay yung issue kay Saldico. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Saldico, namumuro ka na sa taong bayan. Hindi, kasi ito kay Saldico. Kahapon, diniscuss natin. Kung hindi nyo napanood yung video, panoorin nyo na lang kahapon, diniscuss natin yung video about doon sa abogado niya. Na itong abogado niya pong ito, mantakin mo, binulgar. As in, binuking. Binuking ang DOJ, binuking ang pamahalaan sa kanilang kaululan. Ano yun? Bakit? Ano sinasabi mo, Banat Bay? Hindi kasi kahapon sinabi niya na sasagutin ko, sabi niya, ang anumang issue. Hindi totoo. Na ipupukol kay Saldico. Ano ba yung issue na yon? Wala pa. Putang ina niyan. Sa haba-haba ng panahon na kaliwat kanan ang balita, propaganda, kaliwat kanan na sinasabing itong administrasyon na ito ay lumalaban sa korupsyon, lumalaban dito sa mga ghost control project na yan, ghost flood control. Pambira, hanggang ngayon pala wala pang kaso ang animal. Naintindihan nyo ibig ko sabihin, mga kababayan? Wala pang kaso ni isa. Ano yung mga pinagsasabi nila dyan sa social media, sa mga balibalita? Ay wala, pautot lang pala yun. Ganong katarantado itong gobyerno na ito. Ang daming sinasabi na kesyo labang kami. Sino ba nagsimula ng anti-corruption? Di ba? Si Marcos? Ganyan-ganyan pa sila. Di ba? Pero ngayon, mga kaibigan, wala pala Wala pang demanda. Wala pang nangyayaring demanda. Ang lupit, di ba? Ibang level. Ibang level kayo. Hindi ko talaga maintindihan. Ibang level ang ginagawa nito. Sige, pakinggan nga natin. Ito. Alright, now let's move on to Saldico. Bakit hindi pa po nakakasuhan si Saldico? Yes. As I said, we are proceeding in a very systematic manner with due respect to the constitutional rights of the respondents, including the right of presumption to innocence. Okay. Presently, we have developing a case where Saldico is involved in possible 16 transactions. Okay? This has not been filed yet with the DOJ. We are making sure. Yan. Ganda, di ba? Ganda naman yung sinabi niya. May due process, ika nga. Lupit, di ba? Ay, di, totoo naman. Sabi nga sa ating bayan, kailangan ng due process sa mga kakampi.
Alam mo, ito wala namang kasalanan tong undersecretary na ito. Wala naman siyang kasalanan kasi may boss naman siya. Diba? Sumusunod lang siya sa utos at definitely sumusunod siya sa nag-appoint sa kanya. Pero alam naman natin, hindi naman kaila sa Pilipinas na ang due process na sinasabi nitong mga to ay lagi lamang doon sa kaalyado. Pero pagkakalaban, mula kay Pangulong Duterte, nung kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy, walang due process na naganap. Talagang sabi nga nila, you cannot break the law but you can bend it. Di ba? Totoo, yan ang kanilang prinsipyo. So, dito, medyo parang asaan yung linya na kung saan may due process at kung saan merong bendalo. Hindi kasi alam mo, yun nga yung kinagagalit ng maraming abogado, lalong-lalo na si Senator Marcoleta, doon sa bendalo. Kasi yung bendalo, when and how are you going to apply it? Napakadelikado nun. The law is law. Alam niyo yun, ang batas ay batas. You cannot bend it. You understand what I mean? That is the law. You cannot, alam mo, eto bibigyan ko kayo ng matinding example. And I think most of you, especially those theologically knowledgeable, naiintindihan ito. Di ba? Sabi nga nila, alam mo, nung bata ako, ito walang question ito nung bata ako, tinatanong ko sa sarili ko kasi every Holy Week nanonood kami nung Passion of Christ o yung basta yung about sa pangyayari kay Kristo, di ba? Alam naman natin. Tapos hindi ko talaga maunawaan nun. Sabi ko, di ba he is claiming as God? Bakit kailangan niyang magpapako sa krus? Bakit kailangan niyang magpapalo? Bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng bagay na ito? At higit sa lahat, ba't kailangan niyang mamatay? Alam mo, isang lang ang dahilan yan. God is a God of justice. And yan ang pinakamatinding paliwanag sa you cannot bend the law. As a matter of fact, He is God. He can say, okay, patatawarin ko na kayo. Kayong mga makasalanang tao. Mula ngayon, you're forgiven. He can do that. But why Christ has to suffer and die? Because that what is called justice. Since the wages of sin is death, it has to be followed. Someone has to die for our sins. Yun po yun Yun yung bagay na even God did not bend the law. Kailangan matupad yun. Justice must be done. Justice must prevail. Kailangan merong mamatay dahil may nagkasala. If the first man sinned against God, it has to be paid by someone. And no one of us is capable of doing that because we are also guilty of sins. Only one man can do that. Ito yung sinless person, that is Jesus Christ. That's why He died, He suffered. He cannot bend the law. He has to do it. Isipin nyo yun that's how the law must be followed. Yun ang hindi ko maintindihan doon sa bend the law. Kung ang Diyos niya hindi ginawa yun He has to follow it. Kaya He has to send His Son to die for us. You understand? That's why He took the sin and died. So that we might live who believes in Him. Yun yung prinsipyo na you cannot bend the law. Tapos, may isang darating na sasabihin, okay, you will not break the law but you can bend it. Kaya naiinis ang tao. Naintindihan ninyo? Kaya naiinis ang tao kasi
Ano to? Bigla ka magsasalita ng bendalo. Tapos, ngayong mga kaalyado mo na, o yung mga dati mo ng kaalyado, biglang may due process na. Pero pag yung mga maliliit nating kababayan, yung mga ating kababayan na nagnakaw lang na hindi na kailangan ng due process yan, dire-diretso na yan, yariin na yan. Tapos lahat ng mga oposisyon, wag na padaanin sa due process yan. Pasensya na po pasensya na Yusek, I'm not against you but against your bosses. Ganito lang kasi, hanggang you cannot explain to us na etong due process ay hindi nasunod kay Pangulong Duterte. Even the Supreme Court says that. Hindi man sinabi ng Supreme Court na directly using the Duterte's case. Pero alinaw na sinabi ng Supreme Court about extradition. He has to face the court. Second, he can bail. Andun yun, alinaw nun, no? May panahon siya para magpaliwanag. Supreme Court na po nagsabi niyan. And that is exactly what happened to PRRD. Biglang dinala. Hindi dumaan sa korte, hindi binigyan ng chance makapag bigay ng counter affidavit. Simple lang naman yan eh. In any case, whether it's crime or civil, hahayaan ng korte nang magbigay ng counter affidavit. Doon pa nga lang sa fact na sinabi ninyo na yung opisyal ng DOJ na kasama doon sa nanghuli kay Pangulong Duterte ay quote-unquote as a justice or court, doon pa lang sablay na eh. But again, let's just assume it's true. Let's just assume na, sige, pinayagan ng batas yan kahit isang malaking katarantaduhan. But still, the law says, kailangan mabigyan siya ng opportunity sumagot. Magbigay ng kanyang counter affidavit. Did you allow that to happen? Yusek? Di ba hindi? I know it's not you. It's your boss. But still, kaya nga marami sa amin ang naiinis at nabibuwisit dyan sa salitang due process. Hindi nyo binigay yan sa Pangulong nagmalasakit sa taong bayan, sa mga Pilipino. Hindi nyo ibinigay tapos ngayon puro kayo due process. Nalantaran ng nakikita natin ng mga ebidensya dito sa tao na ito. Duterte supporter lang po ba ang nagbulgar niyan? Hindi. From the engineers, from the contractor, even from his security aide, kasamahan niya sa Congress, binulgar yan. And yet, wala pang kaso. Gago! Kasakit, di ba, sa Pilipinas? Matindi. That all the areas are covered with sufficient evidence, but we are presently developing this. Right now, the bits and pieces of evidence coming from the whistleblowers are already sufficient. But until and unless they have signed the MOA with the WPP, Witness Protection Program, and they have volunteered formally the affidavits to constitute their testimony to be given against the proponents, including Zaldico, then we cannot yet make this part of the evidence because they have to voluntarily offer this testimony. And we are leading to that. We are concluding within the next few weeks the memorandum of agreement with the whistleblowers, with the main whistleblowers, and with that, we will now proceed with the filing of appropriate cases with everybody. Not just so ayan ha. Ito naman, ipapakita ko lamang po sa inyo yung dahilan o yung bagang masasabi nating sinabi nitong kanyang mga abogado. Hindi ba Ay, sorry naman.
Hindi yan. Ito. Alright, Ay, now, hindi yan. Saan na yun? Nawala. Wait Chotomate. Kasi importante ito eh. Dito Ay, wala. Hindi ko pala na ano. Anyway. Importante kasi yun ha. Anyway, ito muna po bago yan. Ibay muna natin ng usapan. Ito muna ang pagdating kay Romualdez. Nakakatawa ko kasi ito. Ito, napaka-importante rin pag-usapan ito dahil ito isa sa mga isang katawa-tawa na namang ginawa ni Remulla. Ito si Remulla talaga, no? Kahit saan mapunta, talagang katawa-tawa ang ginagawa. Mapanoorin niyo? Hindi ba sa lahat ng investigasyon, itinuturo si Saldico na may malaking kinalaman dito sa maanumalyang flood control project? Pero ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, teka. Hindi po pwedeng si Saldico lang yan. Agoy! Iyan ang sinasabi ko. O yun, palakpakan natin. Tama, palakpakan pag mali banatan. Hindi lang daw naman si Saldico. Sino pa ba? Hindi pwede. Pwede bang si Saldico, ang chairman ng House of Appropriations Committee, pero yung mas mataas sa kanya, walang alam dyan? Kasi siya, napakatagal ding congressman ni Congressman Boying Remulla bago naging DOJ, bago naging ombudsman. Sabi ni Ombudsman, hindi pwede. Dapat dyan managot din Sino? si dating speaker Martin Romualdez. Teka lang, di ba ang usually naman? Palakpakan natin. Dapat din daw managot si Romualdez. Ang lupit talaga. Ibang level. Kailangan. Yeah? Ang galing naman. Ang galing. Palakpakan natin yan. O sige, tuloy niya. Ang mga House leadership, binoboto ng kapulungan yan eh. Di ba? Ganun ang anong paliwanag niya. Bakit? Siyempre... Dahil siya daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee. Ayun. Kay Saldico. Kaya yan naupo sa pwesto. Choice niya, tapos binoto sa plenaryo. Kung sino yung gusto ng speaker, siyang masusunod. Ayun. Hindi ba? Tama yun. Kaya dahil dyan, ang sabi niya, kung kakasuhan si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating speaker Romualdez. Yung palakpakan. Gago! Taba? Kakasuhan daw si Romualdez. Ang sinasabi ko, Boying Remulla yan? Boying Remulla yan? Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko, kung talagang desidido siya at interesado, abay, gawin siguro. Di ba? Ano ang dapat mo na itanong dyan? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Aba? Si Saldico at si speaker? Sabay-sabayan. Aba, di nga. Lupit, ha? Paano ngayon ito? Isa pang tanong. Ang isa pang Sana tanong? matangyan mo yun. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman